Ang pagiging piloto hindi lang basta propesyon at trabaho. Ito ay serbisyo at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan ang kwento ng mag-aamang sina Captain Raymond, Shelo at Roshmond Santos. Mula sa padre de pamilya na si Captain Raymond na dating bahagi ng Coast Guard at ngayon ay commercial pilot. Nagsilbi siyang inspirasyon sa mga anak para abutin din ang himpapawid at maglingkod para sa bansa. It's very fulfilling to me that I have served my country. So I just want also that every Filipino will have care and dedication to our country, our Philippines. Samahan kami sa masayang kwentuhan at ma-inspire sa Pamilya Santos dito sa KKB, Kwentong Kabarangay. Magandang umaga po, Captain Raymond. Yes, good morning Captain po. Raymond, good morning! Hi, good morning. Good morning. Nagaling pa sa flight. Galing pa sa flight. Eto na, my friend. Ayan. Ang ganda-ganda ng storya. Napakaganda, napaka-inspiring sa mga Yes. gusto maging katulad ni na Captain Raymond at ang kanyang pamilya. Ang tanong po ng kabarangay natin, mga kababayan, paano po ba maging piloto? Gaano katagal po ba kayo nagpipiloto, sir? Yeah, I started during my college at Erling International Aviation School. And then after that, I graduated. Nagana ako sa General Aviation. I started my before hindi muna ako naging piloto, I started as a dispatcher. Kasi Dispatcher po yes, sa- sa aeroplano. Anong Yeah. ibig sorry po Opo. hindi ako maalam tungkol doon. Anong ibig sabihin ng dispatcher pag kayo po ay nandyan sa ganyang klaseng karera? Yeah, although I'm a commercial pilot license and instrument rated during that time, pero doon kami muna tinetraining doon sa ground muna, and then given a chance, pagkatapos mo doon, bibigyan ka na ng pagkakataon para maging co-pilot. Oo. Ang dami pala pagdadaan Yes, ng mga bukas sa oo. karayong bago ka parang makalipad ng ikaw lang. Correct. Okay. Gaano katagal sir kayo So from there, about 2 years, and then given a chance na rin, binigyan ako ng rating doon sa company namin to be a co-pilot. And then it all started my career. So I started, Anong taon po ito? it's like mga 1999. Opo. 1999, so I graduated 1998, 96. So from 1999 to 2002, Oh, wow. so nandun ako sa General Aviation. And then there comes a calling from the Philippine Coast Guard. They need a pilot. So I applied them, and then I was called for active duty sa Philippine Coast Guard. And I became a Coast Guard aviator also. Gaano Status of- katagal po kayo? I served our country for about 10 years. Oh. Yeah, 10 So aside years. from you being a commercial pilot, kayo rin po ay nagsisilbi sa ating mga kababayan sa Philippine Coast Guard po. ano Yes, po? correct. At ang kinoconduct niyo po ay mga search and rescue missions? Yes. Wow. The search. Sorry po, nalito lang ako doon. So nung nag-Coast Guard kayo, nag-commercial flight No, kayo? no. So, Hindi, nag-decide ka nga yeah, I mag-Coast resigned Guard sa na. Okay. General Aviation, sa private, and then I joined the Philippine Coast Guard. Bakit So, kayo nag-decide ng gano'n? as for myself, siguro I was kid pa, parang nasa akin na sa puso ko yung magserbisyo para sa Pilipino eh. Yan. Idealistic kung, tayo yeah, naman kung talaga ano yung by skills nature. mo and knowledge mo, you share it with dito sa atin. Ano ho yung mga major po na mga itinuro sa inyo ng pagiging parte po ng Coast Guard? Yeah, there are lots of story about behind that sa service ng Philippine Yes, Coast Guard. opo. We are mandated for the search and rescue, yan yung ng Philippine Coast Guard, Maritime Patrol, and other administrative with regard sa natin sa sa water natin. Daming challenges Yes, pala. so during that time, meron talagang time na merong calling, like may mga bagyo, typhoon, and Ang maganda dito, ang puso nyo po sa pagbibigay ng serbisyo, dinala naman po kayo sa ating flag carrier, di ba? Siyempre, sa ating Yes. national airline. Yes. At kayo naging, Yes. you went commercial. Yes. Yan. Very much. After 10 years daw, Yeah. di ba? Tagal of course, din. merong mga incidents doon na isang fishing vessel, I can still recall that. That's Tata Pedro. Mm. They lost from Subic going to Puerto Princesa. Uy, bakit po kayo Yeah. emotional? Hindi, medyo na ako doon sa pangyayari na yun. Biglang naalala Yeah. nyo po. Oh, wow. It all reminisce to me, the service that I rendered to our country. It lost for 18 days.
They lost in Subic. We found them in Palawan, Puerto Wow, ang Princesa. layo nun ah. So, Dala-dala mo yan hanggang ngayon. Ano? yeah. It's still with me na Yes. yung ano mo, service to the Filipino and to your country. Even though na wala na ako sa serbisyo, Yes, still dito sa PAL, sa Philippine Airlines, we're still serving the... Oo naman, kasi Yun that's a yun flag eh. carrier eh. O, Yun flag yun, carrier my natin. friend. Ang magandang naitulong sa kanya ng pagiging miyembro sa Philippine Coast Guard ay yung puso niya ay nauuna ang serbisyo para sa tao. Saka tingnan nyo yung ating flag carrier, di ba? Imagine the level, the caliber ng mga pilotong kinukuha nila. Mahusay. Kinukuha natin, mauhusay, di ba? For us to be with them, Yung talaga service. you're in good hands kapag lumilipad ka, Yung di ba? skill, ano yan, top tier. Oo naman, diba? It's all about protecting and making sure safe ang ating mga pasahero. Eto na, papasukin na natin. Eto pa, hindi lang po siya ang piloto sa pamilya. Dalawang anak po niya ay mga piloto rin. Yes! Ayan na. Welcome naman po natin sina Chelo and Rushmont, si Rush! Hi, Eto nagaling naman din ang sa Hi, good morning. Good Good morning. morning. Bati naman kayo sa mga kabarangay Hello po. natin. Ayan. Okay. Rush, Hi, bro. Ayan, bati ka naman. Hi, good morning po. Yeah. Thank you po sa chance na to na makasama ko. Walang anuman. Thank you rin for your time. At alam kong galing kayo sa mga biyahe. Itong si Shelo ay galing pa sa anong flight? Galing Cebu, kanina Cebu. madaling araw. Wow! Okay, so Shelo, ilang taon ka ng pilot? Bale, lumilipad na ako sa PAL ng 7 years. 7 years. Paano ka naging piloto? Siyempre, ang inspirasyon mo, itong katabi natin ito, ano, si ang daddy mo. Ano? And then, mula sa inspirasyon yon, ano po ang nag-udyok sa'yo para tutuhanin na ito, magiging piloto? Actually, isipin nila na kapag tatay mo piloto is gusto mo rin magpiloto. Pero yung sa akin, hindi. Ganun yung sa akin. Wow! Parang growing up kasi nakikita ko na parati siya wala. So naisip ko na ayoko sana na ganun din yung sa family ko. So growing up, hindi talaga ako interested being a pilot. Tapos later on, nung college na ako, nung last year ko, nung nag-OJT, doon ko na-realize na hindi ko pala, parang hindi ito yung forte ko na being in an office setup. O na parang in 5 or 10 years, parang hindi ata ito yung nakikita ko. So yun, so inano ko kay Papa na, pwede ba ako mag-flying school, ganyan. Tapos sabi niya, sigurado ka ba? Kasi hindi to pwede na pag ayaw mo na, back out na tayo. Eh, syempre, hindi rin nakahanda para sa akin na yung funds ba? Yes. Kasi syempre, hindi ko nasasabi, hindi na ako mahal eh. Saka, lahat yata ng matrikula, hindi naman mura na kayo. So hindi pwede na biglaan sasabihin ko na gusto ko na mag-flying. So kinausap niya ako, sabi niya na hindi to pwede, hindi to basta-basta lang. Kung gusto mo talaga, pwede natin yan gawa ng paraan. ganun. Pupunuin natin. So yun. So that happened. That happened nung last year ko na nung college. Then after, when I graduate, yun na, pinasok na ako ng flying school. Tapos doon ko na fascinate na ako dun sa mundo ng aviation. When it comes. And then, where have you gone so far? Ayaw mo na isa lang nakikita mo sa opisina eh. Ang dami mo na nakikita. Ngayon sabi ko nga, hindi mo na mako-compare yung office view mo sa ibang office, di ba? Yeah. Pag tumingin ka sa labas, sunrise, sunset, Yes, kahit ano. clouds. Yes. The blue skies. Mountains. Beautiful. Ang sarap. Maganda yung pakiramdam. Masarap pakiramdam. Masarap. And yung fulfillment iba. Iba? Kapag yun. Ayan. Wow. Kung si Shelo ay nasa commercial, Na, may pamilya. na may pamilya. Siya- Sorry siya- po. She has a small Sorry po kid sa with mga her husband. nagagandahan sa kanya. Kami na nagagandahan, pero She's meron na taken. siyang pamilya. At meron po siyang, ilan taon na anak mo? 2 years old. 2 years old. And your husband is with you right now, Yes, di ba? yes. And he's also a captain. He's also Yes. Aba, Okay, pamilya kayo na na to. Sige, hinakot nyo na po lahat. Yeah, love is in the air nga. in the air. air. Tama. Naku, ito namang nasa tabi ko, my friend, si Rosh. Okay, ay kung si Shelo ay nasa commercial, si Rosh ay siya po ang isa sa mga nagbabantay. Oh! Ito yung mga magigiting po nating nagbabantay sa West Philippine Sea. Rosh, paano ka naman napasok dyan? Kagaya ka rin ba ni Shelo na hindi mo na yun yung unang karir o yun na agad ang naisip mo na gusto mong maging profession? Actually, on my part, ako talaga yung gusto maging piloto. So, growing up, I saw my dad flying for the Philippine Coast Guard and eventually PAL.
gusto ko maging piloto, pero not on the commercial side. So, I chose to... Bakit hindi ka into the commercial at dito ka sa military side? Like my dad, I also have the passion to serve. And gusto ko yun, yung unpredictability of the service, yung excitement that it gives me, the fulfillment and the satisfaction that gives me, knowing that yun nga, yung duty ko as protecting the West Philippine Sea, making sure that the rules of sea are being regulated in our seas, especially until the exclusive economic zone. By the way, for information, that's our difference between the Navy. Navy kasi conducts maritime defense. So, within our waters. So, Kayo, combat-oriented sila. So, us, kung Tagalogin yung Philippine Coast Guard, tanod baybayin ng Pilipinas, we make sure that the rules of sea are being regulated until the exclusive economic zone. So, kaya kami pupunta sa West Philippine Sea. So, yun nga, parang we conduct maritime governance. So, maritime governance just like your local barangay unit ba na anong pinoprovide nila as humanitarian, gano'n. So sa ngayon, siyempre mainit ang, 'di ba, ang West Philippine Sea. Paano ang mood doon sa lugar na kumbaga binabantayan niyo? Okay, so I can only give you a gist of it, siyempre confidential. Yes, yan. of So, course. so, let's say na lang na ganito. Tulong mo na lang mamaya sa So, let's say na lang Kwento na ganito. lang. Let's show it like this. Like, on my part, let's say there's 100 Filipinos worrying about the future of the Philippines if you're going with war with China or our Or any country, countries that is interested. Kasi, honestly, in Philippines, kasi sobrang rich talaga with natural resources. Yes, yes. Let's say na this is what we do, okay, between the tension. Let's say that the hopes of peace of the 100 Filipinos in the country, even outside the country, is resting upon our shoulders. We make sure that until the future generations, hindi tayo magkakagera. Ano ba naman? Hindi tayo magkakagera. And wag yun na, ando na. Kami na yung lumalabas doon para hindi nyo naisipin yung risk na ginagawa namin. Kami na yung responsible for that risk para to make sure, to give you an assurance na sa sarili yung buhay until the generations to come or until nakakatayo ang bandera ng Pilipinas. Andun kami to serve you. Once again, nandito kami to serve and not to be Ilan served. taong ka na, anak? I'm 26 years old. Grabe. Bakit ako naiiyak? Nakakatuwa, di ba mga anak natin nakaka-proud? You must be proud, sir. Ang nakakatuwa doon ay, 'di ba sinasabi kanina ni Shelo ay nakikita niya na palaging wala ang tatay niya. Umiiyak. Sorry kasi. No, ay Nakakatuwa. parang How noble these kids kasi ako sa are. kanya dahil yung mga kababayan natin, pero tayong lahat na mga Pilipino na nasa mga tahanan natin, we're safe. Diba? We're safe. And there are people like them who's defending And our young country. ones, young And ones. yes, and our soberania. Yes, sovereignty. I mean, it's a risk. It's Yes. buhay yun friend So parang natatouch ako doon na may mga katulad nyo and saludo po kami sa lahat ng mga militar, sa mga katulad mo na, doing your best, doing your service para sa amin. Ng buong puso, ng walang kapalit. Yes. Thank you so much for And doing thank you that. for the inspiration na in-impart Yeah. nyo sa kanila, sa mga Correct, anak nyo, correct, no? correct, I mean, what a great family. Yung dad ko kasi talaga inspiration. Kasi, nung pasok ko ng service, nung pumasok ko ng service, first year ko sa Coast Guard Aviation Unit or Command. Yeah. Ang lagi nila sinasabi sa akin, here dad, if not one of the best, he's the best pilot of Philippine Coast Guard. So, Wow. it's something I have to live up to. Imagine, stepping into that, tapos Yeah. Role reputasyon niya, model, diba? diba? Must be pressure, nakaka-pressure din, no? Must be a lot of pressure, ano? Actually, it's a privilege. It's a privilege, Wow. more than a pressure. Yeah, It's, nice. expectations are not a burden. Good job. Kasi, if walang expectation, ibig sabihin, parang, if walang expectation, ibig sabihin, anong capabilities ko? What will you live up to, di ba? How will you work hard, di ba? Oo, wala kang benchmark eh. Yeah. So alam mo na ngayon kung ano yung purpose mo. So, yun talaga yung passion ko. Oo.
Grabe naman. Kilalalin natin ang ilan pa sa mga kanilang mga kamag-anak at yung mga achievement nila. Tingnan mo yung mga wall. Ay, I oo, see that pupunta. wall. Pwede ba namin puntahan? Sir, would you like Yes, 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 yes. Sasamahan mo ko eh. Yes. Rosh, dali kayo rito. Si Rosh at Cielo. Baka si Daddy baka pwede sumama na rin. Ha? Mga pamilya ng piloto. Pag-usama na po natin itong mga picture na dito, sir. Mag-start po tayo dito. Sino po ito? Grabe, ang ganda naman ito, sir. Of course, my wife and Yes. mother of my kids. Yes! Yung kumbaga partner na yan para maging ganito ang mga anak po Correct. ninyo. Yes, yes, yes. Diba? And of course, sir, kayo po. Mutya ng Pasig. Oo, mutya ng Pasig! Napakaganda ng nanay nila. Kaya pa pala, mga produkto, ay, napakagagwapo at ganda rin. Grabe, ang cute. O, di, Rosh, ikaw to. Rushmore. Ikaw lang naman ang nag-iisang lalaki. Graduate ako ng Coast Guard Officers Course, ng Officer Candidate School ng Coast Oo, Guard. ito. Diba? Ang ganda ng itsura. Dito na, ito naman. Grabe no, parang mga triplets. Ang kaganda rin itong mga to. Sino po itong mga ito? Alright, this is Cello. Ayan, Cello. Ganda rin. She graduate her degree in Lasalle. And then And then? Claire, the third, and yung bunso, yan si Chelsea naman. Ang ganda nila. Paano mo na-realize na parang, yun pala yun, kaya pala lagi siyang wala. Natanggal ba yung ganong klase ng isip mo about your dad? Natanggal siya rin dahil rin siguro sa malaking impact rin nung nabigay ni Mama. Kasi ano siya, she sacrificed her own career to be a stay-at-home mom. So habang wala si Papa, siya yung more on compensate. Pero parang siya yung making sure that we still grow up na we feel na hindi kami nagkukulang kahit wala parati si Papa. Na she explained to us na bakit ginagawa yun ni Papa, ganyan. My mom sacrificed a lot to make sure that we grow up not deprived of love, care, and everything that we need as a kid. So, yun nga, turns out great. Lahat kami professional, and yun nga, we stick to our roots, stay grounded and everything. So, yun, we can confidently say, kaming apat lahat mag-apat. So, my mom is Mrs. Rochelle Santos. Saludo! Saludo sa nanay! Ayun na! Hindi ka rito! Ayun natin ito! Ma'am! Kailangan natin tanongin ito. Ma'am! Naririnig ko po yung mga sinasabi ng mga anak nyo regarding you po bilang nanay, bilang wife, pati rin po ng inyong asawa. Yes, and I'm grateful na na-appreciate nila lahat yun. Yes. Walang pagsisisi na parang you've given up your own dreams, your own aspirations, at sila ang pinili mo. Yes, very much, but it's from my heart na parang I took a backseat for them to shine. Iyak ka rin! Ayan, makaiyakin tayo! Kasi it's very heartwarming. Mm. Parang yung puso mo umaapaw talaga sa gratefulness, sa joy, sa pride, na after all the sacrifices, talaga, they have their own time to shine. Yeah. All thanks to you and you and you. Lahat sila may role doon. Eto na, punta tayo ulit doon, ma'am. Halika rito, sumama kayo na kayo sa amin, my friend. As if kulang pa pong ang mga achievement ng mga ito. Tingnan niyo na po ang wall ng kanilang mga achievement. These children of theirs are national athletes din, ha? So imagine yung kayong dalawa, balita ko, libre ang tuition fee. Yes. Tama, no? Sa Lasal, syempre, mo. And then, sila pinarangalan din ng Pasig, ng City of Pasig, ng inyong barangay. Ayan, plaka ng parangal. Bilang pamilyang Huwaran, di ba? Role model sila talaga ng bayan. Model family sila. And this is something, I think, ano po pinaka-paborito yung mga parangal na nakuha niyo po? This is the latest, yung from the barangay. Opo. We received that. Of course, Malaking bagay yan. my family is there around during that ceremony. Opo, opo. Oh, I mean, for the city, for the barangay to Oh, recognize you, thank you so much. that's something. Thank you so much sa pamilyang ito for being an inspiration sa mga taga-barangay at mga sa Pasigueño. 'Di ba, my friend? Ang ganda ng na pwede mong sundan. Oh, 'di ba? Or tularan. Totoo yan. Maraming Ay. salamat sa inspirasyon. Maraming Yes. salamat sa inspirasyon Thank you. na inyong ibinibigay. Patuloy na ibinibigay. Soaring to greater heights ang pamilya Santos. Naman! Maraming salamat. At
Captain Raymond, and of course, Chela and Rosh and Ma'am Yan. Rochelle, and Yeah, the whole Ma'am family, Santos family. Maraming salamat po. Tanggapin niyo po ang aming regalo, munting regalo mula po sa LTE at sa Mar and Marfen Fen. Herbal. Mar and Fen. Yan, Mar Mar and and Fen. Fen. Maraming salamat. At keep inspiring, guys. Yes. Kayo talagang totoong, kayo, hindi na kayong future, kayo na ang ngayon. Yes. Kayo na yun. You're making a difference. Thank you, guys. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!